dito naman tayo mga karambo. Mayroon naman tayong bagong ibalita nang hindi nyo pa nabalitaan at dito mabalitaan nyo. Dito tayo sa usapang banal. Ang nakalagay dito ay breaking: 40 Russian bomber winasak ng Ukraine sa loob mismo ng Russia. Paano ito ginawa? Yan ang ating pag-uusapan. Kaya halina, tumutok na kayo at isubscribe nyo na rin, i-like nyo na rin, i-share nyo na rin si Usapang Banal. Ito. Breaking news: sa isang operasyon ng Ukraine na tinatawag na Spider's Web, inasak nito ang 40 Russian aircraft bombers. At ito mga kaibigan ay isinagawa mismo sa loob ng Russia. Napakalaki ng damage ng naturang operation. At ayon sa ulat, napakaraming Russian soldiers ang nasawi. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng like at i-click na rin ang notification button. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 2, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Ukrainian forces sa loob mismo ng Russia. Ang digmaan ng Russia at Ukraine ay umabot na sa 3 taon. Marami ng mga buhay ang nawala, kasama na ang mga kabataan at mga kababaihan. Marami na rin sa kanilang mga lugar ang kinokontrol ng magkabilang panig. Maging ang presensya ng ibang mga bansa depende sa kung saan sila pabor ay nakikisali na rin. Marami na ang mga namagitan. Pero hanggang ngayon ay wala pang katapusan at tila wala pang katapusan ang gera ng dalawang bansang ito. At kahapon lamang mga kaibigan ay naiulat ang isang napakalaking strike ng Ukraine sa Russia at itinuturing ito na isa sa mga pinakamalaking pag-atake. At ito naman mga kaibigan ay itinuturing na isang malaking kawalan para sa gobyerno ng Russia. Ang pag-ataking ito ay nasa ilalim ng isang operation ng Ukraine na tinatawag na Spider's Web. At sa isang operation lamang mga kaibigan, 40 aircraft bombers ng Russia ang winasak ng naturang pag-atake. Ayon mismo kay Zelensky, 117 na mga drones ang kanilang ginamit sa operation na ito. At kung gaano kalaki ang damage na ito, ayon sa security service ng Ukraine, nagtala ito ng 34% ng Russia's fleet of air missiles carrier with damage estimated at $7 billion. Now, can you imagine mga kaibigan, 34%? Ibig sabihin, malapit na itong maging kalahati. Ganito kalaki ang damage na ito. Hindi nakaligtas ang mga missile carriers ng Russia. Ito nga yung bombers. Para isipan ito ngayon sa karamihan. Sapagkat paano ito nagawa ng Ukraine na kung saan ginawa ito mismo sa loob pa ng Russia. At ito kaibigan sa mga bombers mga karambo. Maliban pa riyan, naka-alerto ang mga air defense system ng Russia. Pero bakit itong nalusutan ng 117 yan yung nagdadala ng mga missiles, ng mga ballistic na ang pag-atake nito ay malapit sa FSB
para maintindihan ng marami kung Yun, ano nga paano- ba ang FSB. paano makaano ang Ito Russia mga niyan kaibigan kung ay isang sumabog Russian yung mga yun? intelligence Biro at mo yun, security Porti, service. talaga. Ibig sabihin, Napaka-impossible. talagang napakatindi ng mga bantay rito. Unang-una, security service ito at intelligence pa. Ganito naman ang pagpapaliwanag ng looban. Ukrainian Paano forces nakapasok mga yun, kaibigan mga kung karambo? bakit hindi ito na-detect ng Russian Air Defense System. Ayon sa security service ng Ukraine, nagpuslit sila ng maraming drones Ayan. at ito ay Bakit ipinasok hindi sa na-detect? loob mismo ng Russian territory. Ikinarga ito sa mga mobile wooden cabins at ito ay dinala ng maraming mga trucks. At ang bubong ng naturang mobile wooden cabins ay ino-operate ito gamit ang remote. At nang Mobile malapit na wooden sa target ang mga sasakyan na kung saan Tayong mga mommies, maraming ginagampanang role sa araw-araw. Minsan tagaluto, minsan tagagamot ng sugat. Pero feeling kung saan dala-dala ang maraming mga Ayun drones. na, naglipara Dito na. nag-operate ang Ayos, operator. no? Agad na bumukas ang bubong ng wooden mobile cabins. Naglabasan ang maraming mga drones at pumunta sa mga targets. At tinarget nito mga kaibigan, ang mga bombers ng Russia. Nabigla ang mga sundalo ng Russia. Talagang natakbuhan, Hindi no? ito nakapaghanda. Ang mga drones ay malapit na sa kanila. Nagtakbuhan ang maraming mga Russian fighters pero hindi nakaligtas Patay. ang 12 sa mga soldiers ng Russia. Nasawi ito. Ang particular na lugar sa Russia na tinarget ng Ukrainian drones ay tinatawag na Belaya Air Base at ito mga kaibigan ay nasa Irkutsk region. Ito ay may layo lamang na 2,500 Napakalayo, no? miles mula sa Ukraine. Laki talaga At ito ng ang Russia na yan. kauna-unahang pagkakataon na merong mga Ukrainian drones na namataan Magkadikit na sa sila, rehiyong mga ito. karambo, ha? Ayon na rin mga Ukraine kaibigan at Russia, sa local pero governor na si ilang Igor miles ang Kovsi. ano? Kinumpirma nito na ang naturang ang drone pagitan? attack ng Ukraine hindi naman ito 2,500 nagbigay miles ng ang maraming pagitan pinsala sa mga nung sibilyan. pinasabugan nila Ayon sa ng Ukraine, kung bakit ng, nila ito ginawa, ito ay isang paghihiganti drone? sa ginawa namang drone strike ng Russia na kung saan nagpalipad ito ng 472 drones na kung saan merong mga Ukrainian soldiers ang nasawi. Pero nagsalita ang Russia. Ayon sa kanila, wala raw katotohanan na Grabe. merong 12 na Russian soldiers ang nasawi sa operation ng Ukraine. Ito ay inunahan under pala ng review Russia. pa lamang. Inamin din naman ng Ukraine na ang naturang 472 Russian drones na umatake sa kanilang bansa ay ang pinakamalaking pag-atake ng Russia mula noong magsimula ang kanilang gyera 3 taon na ang nakakalipas. Tinanong naman ang Washington kung ito raw ba ay may kinalaman sa naturang drone strike ng Ukraine sa Russia. Pero hindi nagbigay ng komento rito ang White House. Meron din ibang mga officials ng Amerika ang nagsabing wala raw alam dito ang United States of America. Ayon sa pahayag ng Russian Railways na ang naturang drone attack ng Ukraine, sinira nito ang first bridge na nasa Bryansk region. Ang bridge na ito ay malapit sa Ukraine. At after 1 hour mga kaibigan, isa na namang bridge ang nag-collapse dahil sa pag-ataking ito. Marami ang mga nagsasabi na sa pag-ataking ito, makakaapekto ito sa isinasagawang pag-uusap sa pagitan ng Russia at Ukraine sa Istanbul. Kasalukuyan kasing nagpadala ng mga delegado ang Ukraine, maging ang Russia, at ito ay naghaharap sa Istanbul upang pag-usapan ang kanilang ceasefire. Pero ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng dalawang bansang ito dahil sa matinding drone strike na isinagawa ng Ukraine? Ang mga kasagutan sa tanong na yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka pa lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Tusukin mo na ang subscribe button. Samahan na rin ng pag-press ng notification bell. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye. Oh, anong masasabi niyo mga karambo? Wala na talaga katapusan digmaan ng Russia at saka Ukraine.
At saka pinalawig nila ang drone to drone. Ganon nakatindi. Kaya sa mga nakikinig dyan ha, dapat yung ating mga Pilipino na mga defense na mga Pilipino, mga uniform ha, turuan ng paano gumawa ng drone. Drone to drone na talagang labanan, tsaka air to air, missiles to missiles, jet fighter to jet fighter. Katalbog na nga yung mga mga tangki-tangki na yan. Wala na yan. Isang drone lang katapat niyan eh. Kaya dapat yun na ang ating paramihin, drone. Kahit mayroon tayong milyon na drone, sus, grabe, milyon. Katulad na tayo ng China niyan. Kasi sa China, alam ko milyon na ang drone niyan eh. Sa akin lang ha, katang isip lamang. O paano mga karambo? Hanggang dito na lang tayo ha. Wag niyo kalimutan i-subscribe, i-like, i-share, at comments kayo dyan sa ibaba. Kung i-comments niyo ako, okay lang. Oh, burnout na ha.